Panglimang bote mo na yan, Jana. Paalala kay Jana ng kaibigang si Karen matapos niyang tunggain ng hawak na panibagong bote ng beer. Nasa isang bar sila ni Karen sa Makati ng gabing yun. Niyaya niyang lumabas ng kaibigan pagkatapos niyang malaman na ikakasal na ang ex-boyfriend na si Ken. Beer lang naman to, Karen. Namumungay ang mga matang sagot ni Jana sa kaibigan. Alam mong mataas ang alcohol tolerance ko. Naiiling na bumutong hininga si Karen. Ang kapal rin naman talaga ng mukha ni Kent, no? Talagang pinadalan ka pa ng invitation sa kasal niya. 3 taon ang naging relasyon ni Jana at Kent. Subalit bago sila naging magnobyo ay nagsimula sila sa pagiging magkaibigan. Kaklase ni Jana noong kolehiyo ang binata. Pagkatapos nilang makagraduate ay nanligaw sa kanya si Kent na agad rin niyang sinagot. Mag-4 na taon na sana sila ngayong buwan, kung hindi ito nakipag-break sa kanya. Magkaibigan pa rin kasi kami ni Kent, Karen. Hayaan mo na. Katwiran ni Jana. Katrabaho niya ang dalaga sa accounting firm na pinagtatrabahuhan. Umismit sa kanya ang kaibigan pagkatapos nitong sumubo ng sisig na siyang pulutan nila. Sus! Ang sabihin mo, masyadong insensitive yung ex mo. Sino bang matinong tao mag-iimbita ng ex sa kasal niya? Habang nagsasalita sa harap niya si Karen, ay hindi napigilan ni Jana ang muling pagbalong ng luha. Hindi naman niya kasi alam na hindi pa ako nakaka-move on. Hindi niya alam na kahit wala na kami, umaasa pa rin ako sa kanya. Nakipaghiwalay si Ken kay Jana nang ma-assign ng binata sa Davao para sa trabaho nito, 6 na buwan ang nakakaraan. Ayon kay Kent ay hindi nito kaya ang long-distance relationship sa loob ng 5 buwan. Kahit na dinamdam ni Jana ang paghihiwalay nila ng binata ay hindi na wala ang komunikasyon nilang dalawa. Kaya naman nang bumalik si Ken sa Maynila, inaasahan ni Jana na magkakabalikan sila ng lalaki. Subalit nabigla siya nang malamang may bago na itong nobya. 1 buwan nang lumipas, nakatanggap siya ng wedding invitation mula kay Ken. Hey, tama na nga yan. Sadyang marupok lang yung ex mo. Marahang sambit sa kanya ni Karen. Hindi mo na dapat iniiyakan ng ex mo na yun. Makakahanap ka rin ng panibagong lalaking mamahalin. Yung higit pa kay Ken sa lahat ng aspeto. Pinunasan ni Jana ang basang pisngi bago mapait ng ngumiti sa kaibigan. Sana nga, Karen. Sana nga. Anya bago muling iminom ng beer. Teka, Jana, kakausapin ko lang ang tumatawag. Sabit ng kaibigan nang tumundik ang cellphone nito. Lumabas ito ng bar para sagutin ng tawag. Agad din itong bumalik makailang minuto. Sorry, Jana, kailangan ko na umuwi. May emergency daw sa bahay eh. Nawawala daw si Pochi. Nito na ang tinutukoy ay ang alaga nitong pusa. Sige na, Karen, mauna ka na. Nagdadalawang isip na tiningnan siya ni Karen. Sigurado ka? Kung ihatid na lang muna kaya kita. Tinawanan lang ni Jana ang kaibigan. Ano ka ba? Kaya kong umuwi mag-isa. Hindi naman ito ang unang beses na uminom tayo dito. Besides, alam mong hindi ako basta-basta nalalasing. Bumuntong hininga ang kaibigan. Basta pagkatapos ng beer na yan, umuwi ka na ha. Bili nito sa kanya. I-text mo rin ako. Tumango si Jana sa kaibigan. Nang maiwang mag-isa ay itinuloy niya ang pag-inom. Taliwas sa sinabi ni Karen, 2 bote ng beer pa ang naubos ni Jana bago siya nagpasyang umuwi. Pagtayo ni Jana mula sa upuan ay nabigla siya nang nakaramdam ng pagkahilo. Hindi niya inaasahang tatamaan siya ng beer. Marahil ay dahil wala siyang maayos na kanin sa maghapong yun. Sa kabila ng pagkahilo ay itinuloy niya ang paglabas. Subalit muli siyang napahinto nang makita ang komosyong nagaganap sa dance floor. Isang lalaki ang nakaluhod at kasalukuyang nagpapropose sa nobya nito. Naghiyawan ng mga tao sa paligid ni Jana, habang siya ay wala sa sariling napaluha. Basa ang mukha ng luha na lumabas siya at pumara ng taxi. Manong, sa bendiya. Basag ang boses na sambit ni Jana pagpasok sa taxi. Miss, okay ka lang? Baritaw ng tanong sa kanya ng driver nang marahil ay marinig ang mahinang paghikbi niya. Bumaling si Jana sa driver. Dahil sa nanlalabong mata ay hindi niya makita ang mukha nito mula sa salamin ng sasakyan. Sa tingin mo magiging okay ako ngayong nalaman kong ikakasal na yung ex ko? Sarkastiko ang sagot niya sa driver. Narinig niya ang pagtikim nito. I'm sorry, miss. Bakit ba kayong mga lalaki ang bilis niyong mag-move on, ha? Lumuluhang pagpapatuloy niya. Alam mo bang 3 years kami ni Ken? Siya ang first boyfriend ko. Akala ko siya na talaga hanggang huli. Pero anong nangyari? Nakipaghiwalay siya sa akin dahil lang hindi niya kayang makipag-LDR? Akala mo naman kailayo ng agwat namin, isa probinsya lang naman.
Tapos kalahating taon pa lang pagkatapos namin maghiwalay, magpapakasal na siya sa iba? Suminghot siya at nakapikit ang matang isindalang ulo sa backrest ng inuupuan. Pero alam mo, ito na ang huling beses na iiyakan kong lalaking yun. Pagkatapos nito, mag-move on na ako. Dahil sa kalasingan ay hindi napigilan ni Jana ang mga salitang lumabas sa bibig. Bakit ba kasi ganyan kayong mga lalaki? Ang hilig niyo magpaasa at manakit. Litanya niya sa papahinang boses. Hindi naman lahat ng lalaki, miss. Sagot ng driver sa baritonong tinig. Hindi na nagawang sumagot pa ni Jana dahil unti-unti siyang hinilan ng antok. Bago pa nakarating sa destinasyon ay nakatulog siya sa sinasakyang taxi. Kinabukasan ay nagising si Jana sa hindi pamilyar na kama. Oh my God! Nagpapanik na sambit ng dalaga nang igala ang tingin sa maliit na kwartong kinaroroonan. Lalong nanlaki ang mga mata niya nang ibaba ang tingin sa sarili at nakitang isang panlalaking t-shirt at pajama ang suot niya. Sa halip na indahin ang nananakit na ulo, ay nagmamadali niyang tinungo ang pinto ng kwarto. Kasabay na pagbukas niya ng pinto ay tumambad sa kanya ang isang matangkad at guwapong lalaki. Gising ka na pala, miss. Baritonong sambit ng lalaking kaharap. Sino ka? Kinakabahang tanong ni Jana sa lalaki. Anong ginagawa ko rito? Bakit iba na ang suot kong damit? Sunod-sunod na tanong ni Jana sa kaharap. Ako yung driver ng taxi na sinakyan mo kagabi. Napalunok si Jana habang nakatingin sa kaharap. Ngayon lang niya napagtuunan ng pansin na bagong ligo ang lalaki at walang suot na pang-itaas. Mamasa-masa pa ang bagsak ng buhok nito. Kusang bumaba ang mga mata niya sa matipunong katawan ng lalaki. May nangyari ba sa atin kagabi? Kinakabahang tanong niya sa kaharap. Please sabihin mo wala. Nagpapanit na dugtong niya. Ang huling naalala ni Jana ay ang paglilitanya niya rito kagabi. Muli siyang napalunok habang nakatingin sa mukha ng kaharap. Kahit gaano pa kagwapo ang lalaking kaharap, ay hindi niya gugustuhin ibigay ang sarili sa isang estranghero. Nanlaki ang mata ng binata. Walang nangyari sa atin kagabi, miss. Hindi kita pinagsamantalahan. Maginoo ako. Sagot nito sa kanya. Nakatulog ka sa taxi ko kaya napilitan akong iuwi ka rito sa apartment ko. Habang binubuhat kita papasok, bigla kang sumuka kaya napilitan akong palitan ka ng damit. Paliwanag dito sa kanya bago itinaas ang magkabilang kamay. I swear, miss, wala akong ginawang masama sa'yo. Hindi kita pinagsamantalahan habang binibihisan kita. Sa labas din ako ng kwarto na tulog. May kapatid akong babae kaya hindi ko maiisip na gawan ka ng masama. Nakagat ni Jana ng ibabang labi habang nakamasid sa mukha ng kaharap. Mukha itong nagsasabi ng totoo. Besides, wala naman siyang nararamdamang kakaiba sa katawan, maliban sa pananakit ng ulo dulot ng hangover. I believe you, sagot ni Jana sa lalaki. Pasensya na dahil nagpanik ako. Sorry din dahil nakatulog ako sa taxi mo kagabi at naperwisyo kita. Nahihiyang turan niya. Hindi ko alam kung bakit nalasing ako ng ganun kagabi. Sorry talaga. Ngumiwi siya at sinapo ang ulo. It's fine, miss. Huwag mo nang isipin yun. Nasa sala pala yung bag mo. Yung damit mo palang nasukahan, nilabhan ko kagabi. Tuyo na siguro yun ngayon. Kukunin ko. Napaawang ang mga labi ni Jana sa narinig. Tumikhim siya nang muling mag-angat ng tingin sa kaharap. Muntik nang matulala si Jana nang makita ang maamong ngiti sa mukha ng binata. Salamat talaga, sambit ni Jana. Dadagdagan ko na lang yung bayad ko sa'yo para sa abala ko. Umiling kay Jana ang lalaki at ngumiti. Hindi na, miss. Hindi naman ako tumulong para magpabayad. Bago ka umalis, pwede ka mag-almusal. May pagkain sa lamesa. May kape rin doon para sa hangover. Libre rin ba ang paalmusal mo? Wala sa sariling tanong ni Jana sa lalaki. Bahagyang natawa ang kaharap. Oo, hindi mo kailangan magbayad, miss. Sige na, nandun ang pagkain sa komedor. Kukuha lang ako ng t-shirt. I-check ko na rin ang mga damit ko sa sampayan. Napakorap si Jana nang muling mapagtanto na walang pang itaas ang binata. Tumikim siya at nag-iwas ng tingin dito. Salamat ulit. Anya bago iniwan ng lalaki. Pagdating ni Jana sa maliit na kusina ay tumambad sa kanya ang pagkain sa pandalawahang mesa. Merong tapsilog at mainit na kape doon. Kain na, miss. Wika sa kanya ng binata na hindi niya namalayang nasa likod na niya. Nakasuot na ito ng puting polo shirt. Maayos na rin ang buhok. Yung damit mo tuyo na, naroon sa kwarto. Salamat. Nakalimutan kong itanong kung ano pangalan mo. Ani Jana sa kaharap. June. Nakangiting sagot ng lalaki. Ikaw, miss, ano pangalan mo? Nanatiling nakatingin si Jana sa kaharap.
Kahit na hindi niya kilala ang binata ay agad siyang nakadama ng pagtitiwala rito. Tila may kung anong samaamong mukha nito na nakakapagpagaan sa loob niya. Jana, sagot ng dalaga. Okay lang talaga sa'yo na makikain ako ng almusal? Anya pagkatapos maupo sa harap ng lalaki. Oo naman, hindi naman kita halukan kung hindi ayos sa akin. Sagot nito bago siya ipagsalin ng kape sa tasa niya. Nakadama ng ginhawa si Jana matapos humigop ng mainit na kape. Salamat dito sa kape. Ngiti niya sa binata. Umiti ang binata. Okay lang. Pasensya na rin na 3-in-1 lang yan. Ano ka ba? Sanay naman ako sa 3-in-1. Nakangusong sagot ni Jana sa lalaki. Ganito ka ba talaga sa mga pasahero mo na nakakatulog sa taxi mo? Hindi napigilang tanong ni Jana sa kaharap. Dinadala mo sa apartment mo tapos pinapakain mo pa ng almusal? Tila naaliw na umiling si Jun sa kanya. Ikaw pa lang ang pasahero ko na nakatulog sa taxi ko. Napangiwi si Jana sa kahihiyan. Sorry ulit. Hindi ka man maniwala pero yun ang unang beses na nalasing ako. Madami kaya atang nainom kagabi. Anong binata. Nahihiyang umiti si Jana habang nakatingin kay Jun. Naaalala niya ang mga litanya niya rito bago siya nakatulog sa taxi nito. Pasensya na rin pala sa mga nasabi ko kagabi. Anya kay Jun. It's fine, Jana. Huwag mo nang isipin yun. Napanguso si Jana sa paraan ng pagbigkas ng binata sa pangalan niya. Talagang baritono ang boses nito at bagay sa gwapo nitong muka. Tahimik na ipinagpatuloy ni Jana ang pagkain. Nagpapasalamat siya na hindi nagtanong ang binata tungkol sa mga nasabi niya kagabi. Salamat, Jun. Ani Jana sa binata pagkatapos ng almusal. Suot na rin niyang muli ang damit niyang nilabhan nito kagabi. Gusto ko pa sanang magtagal pero kailangan ko nang umalis. Alanganing ngiti niya rito. Sumabay ka na sa akin, Jana. Anang binata matapos ayusin ang mesang pinagkainan. Lalabas na rin ako para bumiyahe. Ihahatid na kita. Tulad ng sinabi ng binata ay isinabay nga siya nito sa taxi nito. Ikaw lang ang nakatira rito sa apartment mo? Tanong niya sa binata habang pinapanood niya itong ilak ang pinto ng apartment. Naalala ni Jana na nabanggit ng lalaki kanina na mayroon itong kapatid na babae. Bumaling sa kanya ang binata at tipid ng umiti. Mag-isa lang ako dito sa Maynila. Nasa probinsya ang pamilya ko. Hindi tulad kagabi, sa front seat na upo si Jana. Habang nasa biyahe sila ay hindi niya napigilang mapasulyap sa lalaki. Napakagwapo nito para sa isang taxi driver. Gusto niyang mag-usisa sa binata subalit pinigilan niya ang sarili. May dumi ba ako sa mukha, Jana? Baling sa kanya ng binata nang huminto ang taxi sa traffic light. Napakurap si Jana kasabay na pag-iling. Wala. Nagtataka lang ako kung bakit taxi driver ka. May problema ba sa pagiging taxi driver ko? Tanong nito, bahagyang nakaangat ang makapal na kilay. Wala naman, mabilis na sagot ni Jana. Sa tingin ko lang, masyado kang gwapo para maging taxi driver. Sa pagkakataong yon ay sumilay ang ngiti sa mukha ng binata. Talaga, Jana? Tila na aliw na tanong nito. Tumikim si Jana at itinago ang pag-iinit ng pisngi. Parang mas bagay sa'yo mag-artista o mag-model. Anya rito. Salamat, Jana. Ngiti sa kanya ng binata. Bago pa muling mapatulala si Jana sa magandang ngiti ng katabi, ay ibinaling na niya ang tingin sa kalsada. Ilang sandali pa ay narating na nila ang tapat ng apartment niya. Salamat ulit, June. Ani Jana sa binata pagbaba niya sa taxi nito. Ngumiti sa kanya si June. You're welcome, Jana. Ani to sa kanya mula sa nakababang bintana ng taxi. Next time, tawagan mo ako kapag kailangan mo ng taxi. Sagot ng binata bago inabot sa kanya ang isang card. Ngumiti si Jana sa binata. Pagkatapos niyang sundan ng tingin ng papalayong taxi ay ibinaba niya ang tingin sa tarhetang binigay nito. Nakasulat doon ang pangalan at contact number ng lalaki. Jun De La Torre. Basa ni Jana sa pangalan na nakasulat sa card. In fairness, siya lang ang kilala kong taxi driver na may calling card. Nangingiting sambit niya bago pumasok ng apartment. Subalit napangiwi si Jana nang buksan ang cellphone at makita ang sandamakmak na text sa kanya ni Karen. Agad niyang tinawagan ng kaibigan. Jana, hindi mo man lang ako itinext kung nakauwi ka na kagabi. Bungad sa kanya ng babae sa kabilang linya. Sorry na, Karen. Nalasing kasi ako kagabi. Nalasing ka? Buti nakauwi ka ng maayos. Hindi makapaniwalang tanong ng kaibigan. Kinagat ni Jana ang ibabang labi. Yun nga, hindi ako nakauwi kagabi. Nakatulog ako sa sinasakyan kong taxi.
Buti na lang mabait yung driver. Pagkakwento niya. Diyos ko, Jana. Sigurado kang hindi ka pinagsamantalahan? Nagpapanik na tanong ng kaibigan sa kabilang linya. Mabait si June, Karen. Pinakain pa nga ako ng almusal bago ko ihatid dito sa apartment. Wika niya. Wala sa sariling napangiti si Jana habang inaalala ang kabutihang loob na ibinigay ng binata. Baka naman natipuhan ka ng lalaking yun kaya mabait at inuwi ka. Naku, sinasabi ko sa'yo. Baka mamaya makita mo na lang yun na umaaligid sa apartment mo, girl. Natawa siya sa sinabi ni Karen. Hindi, ano ka ba? Mukha talaga mabait yung si June. At saka sa gwapo niyang yun, hindi siya yung tipo na magiging stalker. Ani pa ni Jana. Gwapo? Na taxi driver? Hindi makapaniwalang tanong ng kaibigan. Oo, Karen. Hindi nga ako makapaniwala na may ganoon pala kagwapong taxi driver. Basta. Mabuti na lang talaga at walang ginawang masama yun sa'yo. Next time, hindi na kita iiwang mag-isa sa bar. Papatayin mo ako sa pag-aalala eh. Litanya ng kaibigan. Don't worry, Karen. Hindi na rin naman ako iinom ng ganun. Ani Jana kay Karen bago siya nagpaalam rito. Ginamit ni Jana ang 2 araw na walang pasok para linisin at ayusin ang apartment niya. Lahat ng gamit na ibinigay sa kanya ng dating nobyo sa loob ng 3 taong relasyon nila ay inilagay niya sa kahon at itinabi. Katulad ng sinabi ni Jana noong gabing nalasing siya, mag-move on na siya kay Ken. Seryoso ka pala talaga sa sinabi mo mag-move on ka na, Jana. Wika sa kanya ni Karen nang magkita sila sa opisina ng Lunes ng umaga. Agad nitong pinansin ang buhok niya. Napahawak si Jana, sa ngayon ay maiksi ng buhok. Yun naman talaga ang dapat gawin, Karen, di ba? Sabi ko nga sa'yo, mas makakahanap ka ng mas gwapo dun kay Kent na yun. Ani Karen sa kanya. Sa sinabi niya ng kaibigan ay biglang sumagi sa isip ni Jana si June. Wala sa sariling inilabas niya mula sa bag ang card na ibinigay sa kanya ng lalaki. Kaninang calling card yan? Usisa sa kanya ni Karen. Kay June, yung gwapong taxi driver na sinabi ko sa'yo. Wow, ang sosyal naman yung taxi driver at may business card pa. Namamanghang ani Karen. Sigurado kang gwapo ang June De La Torre na to, Jana. I-search nga natin sa Facebook para makita ko ang mukha niya. Hindi napigilan ni Jana ang kaibigan nang ilabas nito ang cellphone. May calling card pero wala man ng social media? Dismayadong wika ni Karen nang bigo silang mahanap ang Facebook account na may mukha ng binata. Baka naman iba yung pangalan niya sa social media. Uso naman yun. Ani Jana sa kaibigan. O siguro masyado lang siyang private person. Ani pa niya. Nang hapong yun, paglabas ni Jana sa trabaho, ay natagpuan niya ang sariling dinadayal ang numero na nakalagay sa card na ibinigay sa kanya ni June. Hello? Bati kay Jana ng isang pamilyar na barito ng boses sa kabilang linya. Nakagat ni Jana ang ibabang labi bago nagsalita. Hi June, si Jana to, yung pasahero mo ng Biyernes ng gabi na nakatulog. Natatandaan kita, Jana. Kumusta? Suwabing sagot ng binata sa kabilang linya. Kusang napangiti si Jana sa sinabi ng binata. Siyempre naman, Jana. Paano ka naman makakalimutan ni June inistorbo mo siya nung gabing yun? Aniya sa isang parte ng utak. Bakit nga pala napatawag, Jana? Tanong pa ng binata nang hindi agad siya sumagot. Kung okay lang sa'yo, magpapasundo sana ako dito sa office. Aniya sa lalaki. Sinabi niya rito ang address ng opisina sa Makati. Okay lang ba kung may 30 minutes pa bago ako makarating? Medyo traffic na kasi. Anang binata sa kabilang linya. Okay lang, June. Makakapaghintay naman ako. Mabilis na sagot ni Jana. Pagkatapos nga ng halos kalahating oras na paghihintay, ay huminto sa tapat niya ang isang pamilyar na taxi. Bumukas ang bintana niyon. Tumambad kay Jana ang gwapong mukha ni June. Hi, June. Nakangiting bati ni Jana sa binata. Binuksan niya ang pinto ng front seat at sumakay doon. Sorry, pinaghintay kita. Anang binata pagkatapos niyang isuot ang seatbelt. Okay lang yun, sanay naman ako naghihintay kasi mahirap talagang sumakay kapag uwian. Sagot niya sa binata. Nagpagkupit ka? Komento sa kanya ng binata habang nakasulyap sa kanya. Oo. Sagot ni Jana bago bahagyang napanguso. Nag-move on na kasi ako. Binuntunan niya ng mahinang tawa ang huling sinabi. Bumaling sa kanya ang binata bago marahang umiti. Tama yung desisyon mo, Jana. Hindi ka dapat umiiyak at nagpapakalasing para sa isang walang kwentang lalaki. Thank you, June. Pasensya na rin ulit sa litanya ko nung gabing yon. Muling sumulyap sa kanya ang lalaki. Bahagyang nagtagal ng tingin nito sa mukha niya. Bagay sa'yo ang gupit mo, Jana.
Naramdaman ni Jana ang pag-iinit ng magkabilang pisngi sa sinabi nito. Salamat naman at bagay sa akin kasi baka pagsisihan ko kung hindi. Pabirong sagot niya bago wala sa sariling napahawak sa buhok. Mukhang bagay naman sa'yo kahit anong ayos ng buhok mo. Nako, salamat kahit alam kong bola yan. Nakangusong sagot niya habang nakatingin sa katabi na ngayon ay abala na sa pagmamaneho. Habang lalong pinagmamasdan ni Jana ang binata ay lalo niyang napagtanto kung gaano ito kagwapo. Simpleng polo shirt ang suot ng lalaki. Subalit hindi maipagkakaila ang kakiksigan nito. Matangos ang ilong nito. Malalim ang itim na pares ng mga mata. Makapal ang mga kilay nito. Manipis at mapula ang mga labi. Subalit kahit na lalaking lalaki ang anyo ng binata ay maamo ang mukha nito. Hindi kita binubola, Jana. Hindi ako marunong mambola. Huminto ang sasakyan dahil sa traffic. Sumulyap sa kanya si June. Nagtama ang mga mata nila. Kinagat ni Jana ang ibabang labi bago nag-iwas ng tingin. Bigla siyang nahiya sa ginawang pagtitig sa lalaki. Saan ka pala magpapahatid, Jana? Tanong ng binata. Napasulyap si Jana sa suot na relo. Mag-aalas 7 na ng gabi. Sa apartment na sana. Anya bago ibinaling ang mata sa lalaki. Pero babiyahe ka pa ba pagkatapos nito? Hindi na siguro. Nakakota na rin naman ako kanina pa kaya huling biyahe ko na to. Napanguso si Jana para pigilang mangiti. Naalala ko na hindi pa ako nakabawi sa'yo, June. Kaya kung okay lang sa'yo, kumain muna tayo bago mo ako ihatid sa apartment. Anya sa binata. Hindi mo naman kailangang bumawi, Jana. Pero kung gusto mo talagang kumain muna, hindi ko natatanggihan yan dahil gutom na rin ako. Saan mo gustong kumain? Tanong niya kay June. Ikaw na mag-decide kasi ikaw yata yung mas gutom sa atin. Kumakain ka ba sa hindi masyadong sosyal na kainan? Baling sa kanya ng binata. Oo naman. Mabilis na sagot niya rito. Mahirap din naman ang buhay namin sa probinsya. Nakaluwag-luwag lang naman ako na nakapagtrabaho na. Ah, ganun ba? May alam ako masarap na kainan malapit dito. Wika sa kanya ni June. Ilang sandali pa ay huminto sila sa isang local eatery na tinutukoy ng binata. Tulad ng sinabi ng lalaki ay masarap nga ang mga pagkain doon. Dito ako madalas kumain kapag tinatamad ako magluto. Kwento ni June. Mag-isa ka lang talaga dito sa Maynila, June? Tanong ni Jana sa binata sa gitna ng pagkain. Oo, ikaw ba? Sagot ng binata pagkatapos nitong uminom ng tubig. Parehas tayo. Nasa Batangas ng pamilya ko. Sagot ni Jana rito. Matagal ka na rin bang taxi driver? Magdadalawang taon na rin. Sagot ni June. Ngumiti ito sa kanya bago sinalina ng tubig ang baso niya. No offense ha, pero bakit napunta ka sa pagtataksi? Patuloy na pag-uusisa ni Jana habang nakatingin sa mukha nito. Sa tingin ko kasi mas bagay ka sa ibang trabaho, June. Bahagyang nakangusong dugtong niya. Tulad ng pag-aartista? Pabirong tanong ng kaharap kasabay ng pagtaas ng kilay. Nakangusong tumango si Jana. Oo, gwapo ka kasi talaga. Hindi niya alam kung bakit nagiinit ang pisngi niya matapos purihin ng dalaga. Ngumiti lang sa kanya si June. Bukod sa wala akong interes sa pag-arte, wala namang masama sa pagiging taxi driver, Jana. Anito sa kanya. Napakurap si Jana sa kaharap. Oo naman. Wala naman talaga. Mabilis na sagot niya rito. Sorry kung na-offend kita, June, pero hindi naman kita minamaliit. Naisip ko lang na kung gusto mong yumaman, sigurado may mas magandang oportunidad sa'yo dahil, guwapo ka nga. Nanatiling nakatingin sa kanya si June. Nakaramdam ng ilang ang dalaga. Hindi niya maintindihan ang biglang pagbabago ng tibok ng puso. June, na-offend ba talaga kita? Maingat na tanong niya sa kaharap. Pasensya na ha. Humuhit ang tila na aliw ng ngiti sa mukha ng lalaki. Hindi mo ako na-offend, Jana. Napansin ko lang na ilang beses mo nang sinabi na gwapo ako. Sagot nito. Dahan-dahan sa pagpuri sa akin ha. Baka isipin ko, crush mo ako. Pabirong dugtong ng binata. Nanlaki ang mga mata ni Jana sa sinabi ni June. Nag-move on pa lang ako sa ex ko, June. Muli itong naaliw na nagtaas ng kilay sa kanya. Kapag nag-move on pa lang, bawal pa bang magka-crush sa iba? Pabirong tanong nito. Nag-init ang mukha ni Jana. Hindi naman kita crush. Sinabi kong gwapo ka kasi totoo naman talaga. Tumango sa kanya ang binata. Bakas pa rin ang ngiti sa mukha. Binibiro lang kita, Jana. Nakakainis ka. Pinagtitripan mo ako Inirapan nito si June at inabot ang baso ng tubig. Sa inakto niyang yun ay bahagyang natawa ang binata. Cute ka pala kapag napipikon.
Anito na lalong ikinapula ng pisngi ni Jana. Akala ko mabait ka, pero mapang-asar ka pala. Sorry na. Nangingiting sagot nito bago inilapit sa kanya ang biniling halo-halo. Ito, peace offering. Sa huli ay napangiti na lang si Jana bago pinagpatuloy ang pagkain. Pagkatapos nilang kumain ay nabigla ang dalaga nang unahan siya ni Jun sa pagbabayad. Hindi na, Jana. Tanggi sa kanya ng lalaki nang abutan niya ito ng 500 pisong papel. Alam kong gentleman ka, Jun, pero hindi ako makakapayag na ikaw ang magbayad. Ako yung nag-ayang kumain, at saka sabi ko babawi ako sa pagtulong mo sa akin, di ba? Ayos lang, kakain din naman talaga ako bago umuwi ng bahay. Pero kung gusto mo pa rin talagang bumawi, sige, ikaw ang pagbabayarin ko sa susunod. May next time pa? Nangingiting tanong niya sa lalaki. Ngumiti rin sa kanya si Jun. Kung gusto mo. Oo naman, babawi pa ako sa'yo no, hindi pwedeng hindi. Pagkatapos ng araw na yon ay regular na siyang nagpapasundo kay Jun paglabas ng trabaho. Madalas ay kumakain din sila sa labas bago siya nito ihatid sa apartment niya. Sigurado kang taxi driver lang yun? Ang gwapo eh. Tanong kay Jana ng kaibigang si Karen isang hapon sa opisina. Isang beses na nitong nakita si Jun dahil regular na siyang nagpapasundo sa binata. Oo daw. Baka naman siya yung may-ari na buong taxi company na minamaneho niya. Alam mo yun, hindi kasi talaga siya mukhang simpleng taxi driver eh. Taxi driver talaga siya, Karen. Hindi naman siguro siya titira sa maliit na apartment kung may-ari siya ng taxi company. Naging mapanukso ang tingin sa kanya ng kaibigan. Kaya naman pala hindi mo na binabanggit yung walang kwenta mong ex. Hindi rin naman nakapagtataka. Kung ako rin naman, mabilis ako makaka-move on kung may makilala akong kasing gwapo ni Jun. Nanlaki ang mga mata ni Jana sa sinabi ng kaibigan. Ano ka ba, Karen? Magkaibigan lang kami ni Jun. Giit niya rito. Baka sa una lang yan. Halata naman na gusto ka niya. Hindi naman yun mag-aabalang sunduin ka sa trabaho kung hindi ka ng type. Hello, sobrang traffic kaya dito sa Maynila. Tapos hindi ka pa nagbabayad, sobrang mahal ng gasolina. Isa lang ang ibig sabihin nun, gusto ka niya. Tila siguradong wika na kaibigan. Natigilan si Jana sa mga sinabi ni Karen. Hindi niya maintindihan kung bakit may kumislot sa puso niya sa ideyang gusto siya ni Jun. Paano pag biglang nanligaw sa'yo yun, Jana? Sasagutin mo ba? Nakagat ni Jana ang ibabang labi. Ewan ko, Karen. Hindi pa ako sigurado kung nakamove on na ako kay Ken. 3 taon ko siyang naging boyfriend. 2 linggo pa lang wala nang huli ko siyang iniyakan. Wala naman kasi sa tagal yan. May matagal mag-move on, merong mabilis. Minsan kapag natanggap mo nang wala na talaga kayo, marirealize mo na lang na hindi mo naman na pala talaga mahal ng isang tao. Hindi ko alam, Karen. Basta ang sigurado ako. Ayokong tumanggap ng ibang tao sa buhay ko hanggat hindi pa ako sigurado na wala na si Ken sa puso ko. Nakakaunawang tumango sa kanya ang kaibigan. Teka, sa Sabado na yung kasal ni Ken, diba? Pupunta ka ba? Natigilan si Jana. Doon lang muling sumagi sa isip niya ang tungkol sa nalalapit na kasal ng dating nobyo. Simula noong makilala niya si June ay nawala na sa isip niya ang bagay na yon. Hindi ko alam, Karen. Sa tingin mo, dapat ba akong umattend? Nagibit balikat si Karen. Sabi mo hindi ka sigurado kung nakamove on ka na sa kanya, diba? Kung gusto mong malaman ang sagot sa tanong mo, sasabihin kong umattend ka. Pero ewan ko rin talaga dyan sa ex mo. Kahit nakaibigan pa rin ang turing niya sa'yo, weird pa rin talaga na inibitahan ka niya sa kasal niya. Nang hapong yun ay nakatanggap si Jana ng tawag mula kay Hana, isa sa mga college friends nila ni Ken. Nagtatanong sa kanya ang babae kung dadalo siya sa kasal ng dating nobyo. Naiintindihan namin kung hindi ka pupunta, Jana. Wika sa kanya ni Hana sa kabilang linya. Hindi mo naman pwedeng pilitin ang sarili mo, lalo pat hindi ka pa nakaka-move on kay Ken. Mali ka, Hana. Naka-move on ako kay Ken. Pupunta ako sa kasal niya. Deklara niya. Sigurado ka ba, Jana? Pwede ka naman talagang hindi pumunta. Nabiglang tanong ni Hana. Oo, pupunta ako kasama ang boyfriend ko. Napalunok si Jana pagkatapos ng ginawang pagsisinungaling. Hindi siya sigurado kung tama ang ginawa niya. Subalit alam niyang kapag hindi siya dumalo, ay sigurado siyang pag-uusapan siya ng mga ito. Kapag mag-isa naman siya pumunta ay baka kaawaan lang siya ng mga to. At ayaw ni Jana na mangyari yun. Hindi ko alam na may boyfriend ka na pala, Jana. Nabiglang sagot ni Hana. Sige, isama mo siya at nang makilala naming lahat. Ng babae bago nagpaalam. Nang ibaba ni Jana ang tawag ay nasa po niya ang ulo sa problemang ginawa niya. Saan ako maghahanap ng lalaking magpapanggap na boyfriend ko, Karen?
Problemadong baling niya sa kaibigan. Tinatanong pa ba yan, Jana? Di si June. Sigurado naman akong siyang una mong naisip nung sinabi mo sa kaklase mong magdadala ka ng boyfriend. Hindi sinagot ni Jana ang huling sinabi ng kaibigan. Ayaw niyang kumpirmahin na tama ito. Papayag naman kaya yun? Kagat ang labing tanong niya. Siguradong papayag yun, kahit ipusta ko pa ang sahod ko. Kindat sa kanya ng kaibigan. Sa kabila ng sinabi ni Karen ay hindi pa rin mapakali sa kaba si Jana nang sunduin siya ni June ng hapong yun. May problema ka ba, Jana? Parang kanina ka pang may iniisip. Tanong sa kanya ng binata habang kumakain sila. Napahinto sa pagkain si Jana at tumingin sa kaharap. Actually, may favor sana ako sa'yo, June. Ano yun, Jana? Napalunok si Jana. Ano kasi, nabanggit ko na magkaibigan kami ni Kent bago ko siya naging boyfriend, di ba? Invited kasi ako sa kasal niya at nabanggit ko sa isa naming kaibigan na pupunta ako kasama ang boyfriend ko. Bumali siya sa kaharap at matamang nakatitig sa kanya. June, gusto ko sanang tanungin kung pwede kitang isama sa Sabado at umaktong boyfriend ko sa harap nila. Bakit kailangan mo magpunta sa kasal ng ex-boyfriend mo? Sa halip ay tanong ng binata. Kasi may pinagsamahan pa rin naman kami ni Ken. Sagot niya kay June. Nadagdagan ang kaba niya sa dibdib niya sa tinging ipinukol sa kanya ng kaharap. Seryoso ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. Hindi ba nag-move on ka pa lang sa kanya? Hindi ka ba masasaktan kapag nakita mo siyang ikakasal sa iba? Napalunok si Jana. Ayoko rin kasing pag-usapan ako kapag hindi ako umattend sa kasal niya. Siguradong iisipin ng lahat na miserable pa rin ako hanggang ngayon. So ayos lang sa'yo na masaktan ka basta hindi ka pag-usapan ng iba. Bahagyang nakakunot ang noong tanong nito. Nakagat ni Jana ang ibabang labi. Gusto niyang pumikit ng mga sandaling yon. Tila may pumiga sa puso niya sa ideyang na-disappoint niya ang binata. Tama ka nga. Mahina at nahihiyang sagot ni Jana kay June. Hindi ko na dapat sinabi na pupunta ako. Hindi dapat importante sa akin kung pag-usapan pa nila ako. Pasensya ka na, June. Wala kang dapat hihingin na tawad sa akin, Jana. Sagot ng binata bago ito marahang umiti sa kanya. Naiintindihan ko kung bakit mo sinabi yun. Huwag kang mag-alala. Sasama ako sa'yo. Napaawang ang mga labing napatitig siya sa mukha ng binata. Talaga? Papayag kang magpanggap na boyfriend ko sa kasal ni Ken? Hindi makapaniwalang tanong niya. Tumango sa kanya ang binata pagkatapos ay ngumiti. Thank you, June. Masayang sagot ni Jana sa lalaki. Wala sa loob na hinawakan niya ang kamay nito. Pareho silang natigilan ni June sa ginawa niya. Tumikhim si Jana bago mabilis na binawi ang kamay. Sorry. Nahihiyang sambit niya sa lalaki. Bakit ka nagsasorry, Jana? Hindi ba yun kasama sa pagpapractice mo bilang girlfriend ko? Tila naaaliw na tanong nito. Napanguso si Jana kasabay ng pag-iinit ng pisngi. Ang isiping aakto silang magnobyo ni June sa harap ng ibang tao ay nagpapakaba at nagpapa-excite sa kanya. Hindi naman siguro natin kailangan mag-practice. Basta maging extra close lang tayo para walang makahalata. Extra close? Like holding hands? Tumango si Jana sa lalaki. How about kiss? Kailangan ba kitang halikan? Pagpapatuloy ni June. Dumoble ang tibok ng puso ni Jana sa tanong na yon ng binata. Kusang bumaba ang mata niya sa mapulang labi nito. Napalunok si Jana. Hindi naman, pero kung hinihingi ng pagkakataon, siguro pwede naman. Napansin ni Jana ang pagsulyap ni June sa labi niya. Subalit saglit lang yon dahil agad nitong ibinalik ang tingin sa kanya bago ngumiti. Okay, Jana. Don't worry, I won't take advantage of the situation. Sa kabila ng kumakabog na dibdib ay ngumiti siya sa binata. Alam ko naman yun, June. Kaya nga ikaw ang tinanong ko na magpanggap na boyfriend ko kasi nagtitiwala ako sa'yo. Talaga? Akala ko dahil gwapo ako. Pabirong sagot ng lalaki. Napanguso si Jana para pigilin ang malawak ng ngiting gustong kumawala sa mga labi niya. Aba, hindi ka rin mayabang ano? Isang naaaliw na tawang isinagot ni June sa kanya. Nang gabing yon ay hindi maintindihan ni Jana kung bakit siya nakatulog na may malaking ngiti sa mga labi. Kinabukasan ng hapon, gaya na nakasanayan, ay muli niyang tinawagan si June para magpasundo mula sa trabaho. Subalit sa pagkakataong yun ay bumungad sa kanya ang minamalat na boses ng binata mula sa kabilang linya. June, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Jana sa binata. Okay lang ako, Jana. Konting ubot sipon lang. Pero hindi na ako bumiyahe ngayong araw dahil ayaw kong makahawa ng pasahero. Kaya pasensya na kung hindi kita masusundo ngayon. Sagot nito mula sa kabilang linya. Naku, okay lang, June.
Mabuti pa nga na ipahinga mo yan. Salamat, Jana. Mag-ingat ka pa uwi. Pakiramdam ni Jana ay may humaplo sa puso niya sa bili na yon ng binata. Magpahinga ka ring mabuti. Marahang sambit niya rito bago ibinaba ang tawag. Sa halip na dumiretso ng uwi sa apartment, ay natagpuan ni Jana ang sarili sa tapat ng apartment ni June. Kinagat niya ang ibabang labi bago kinatok ang pintuan nito. Jana? Nabiglang bati sa kanya ni June nang pagbuksan siya nito ng pinto. Hi June. Tipid ang ngiting bati niya sa binata. Napanguso siya habang nakatingin dito. Kahit bahagyang magulo ang buhok at simpleng pambahay lang ang suot, ay napakagwapo pa rin ng binata. Anong ginagawa mo rito? Tanong ng binata pagkatapos siya nitong papasukin. Dumaan ako para dalhan ka ng pagkain. Aniya bago itinaas ang hawak na plastic bag. Baka kasi hindi ka pa kumakain. Nagdala na rin ako ng mga prutas. Hindi ka na sana nag-abala, may pagkain naman ako dito. Umayos na rin ako pagkatapos kong uminom ng gamot. Okay lang, June. Wala rin naman akong gagawin sa bahay. Thank you, Jana. Ngiti ni June bago dito kinuha ang pagkain dala niya. Siguradong hindi ka pa rin kumakain kaya ihahanda ko muna to. Ako na, June. Pigil ni Jana sa binata. Maupo ka na lang, ako na bahalang maghanda ng pagkain. Sinunod siya ng lalaki. Habang nag-aayos ng pagkain ay napansin niya nakatitig sa kanyang binata. May mali ba sa ginagawa ko, June? Conscious na tanong niya rito habang inililipat ang biniling ulam sa mangkok. Umiling sa kanya ang binata, pagkatapos ay ngumiti. Wala, hindi lang ako makapaniwala na pinuntahan mo talaga ako. Siyempre, nag-aalala ako sa'yo. Mag-isa ka pa naman dito sa apartment mo. Sagot niya sa lalaki. Sa isang araw na nga pala yung kasal ni Ken. Kung hindi pa rin maayos sa pakiramdam mo bukas, okay lang na hindi ka na sumama. Sa Tagaytay pa naman ang venue ng kasal. Sasama ako sa'yo, Jana. I never back down to my word. I'm coming with you. Hindi kita hayaang pumunta doon mag-isa. Tila may humaplo sa puso ni Jana sa sinabing yun ng binata. Isa pa, napansin niyang umi-Ingles ito. Pero ipinagkibit-balikat na lamang ngayon. Salamat, June. Ngiti ng dalaga sa lalaki bago naupo sa harap nito. Nakalimutan ko palang itanong kahapon kung may isusuot ka na. Pwede tayong bumili bukas. Don't worry, sagot ko lahat ng gastos mo. Ngumiti lang sa kanya ang binata. Don't worry, Jana. May damit ako dito. Hindi mo na itatanong. Pero nung mga unang araw ko sa pagtataksi, naka-Amerikana pa ako. Anito na bahagyang natatawa. Talaga? Bakit mo naman hininto? Naaaliw na tanong niya. Mainit kasi, saka nahihirapan ako maglaba. Sagot ng binata bago inabot ang baso ng tubig. Lalong napangiti si Jana habang kumakain sila ng binata. Bigla ay gusto niyang makita si June na naka-coat and tie. Siguro ay lalo pang gugwapo ang binata kapag nagkataon. Dumating ang araw ng kasal ni Ken. Nagkasundo sila ni June na susunduin siya nito sa apartment niya pagkatapos ng agahan. Muntik nang mapatulala si Jana nang dumating ang binata. Napakagwapo nito sa suot na puting dress shirt at itim na slacks. June! Bati niya sa binata matapos makabawi sa pagkabigla. Hi, Jana. Bati sa kanya ng lalaki bago pa siya pinasadahan ng tingin. Bagay sa'yo yung suot mo. Lalo kang gumanda. Puri nito na nagpainit ng husto sa mga pisngi ng dalaga. Isang simpleng peach-colored dress ang suot ni Jana. Naglagay siya ng manipis na makeup at hinayaang nakalugay ang hanggang leeg na buhok niya. Ikaw rin, ang gwapo mo lalo ngayon. Ngumiti sa kanya si June bago inilahad ng binata ang isang kamay nito. Let's go, sweetheart. Marahang yakag nito sa kanya. Sweetheart? Malakas ang tibok ng pusong gagad ni Jana habang nakatingin sa mukha nito. Lalong umangat ang isang sulok ng labi ni June. Magpapanggap akong boyfriend mo ngayon, hindi ba? Dapat lang na meron akong endearment para sa'yo. Napatango si Jana bago bahagyang natawa. Oo nga pala. Sagot niya kasabay ng pagtanggap sa kamay ni June. Hindi doon natapos ang pagkabigla ni Jana. Halos lumuwa ang mga mata niya sa gulat nang makita niya ang isang magarang itim na sasakyan paglabas nila ni June. Kaninong sasakyan to? Nagtatakang baling niya sa binata. Nirentahan ko. Hindi naman pwedeng nakaporma tayo tapos taxi lang ang gagamitin natin, di ba? Napalunok si Jana. Wala namang kaso sa akin yun, June. Pero babayaran ko yung nagastos mo dito. Hindi na, Jana. Baliwalang sagot nito sa kanya. Hindi. Siguradong mahal ang renta nito. Ani Jana habang nakatingin sa mamahaling logo ng sasakyan. Ikaw na nga yung naabala ko tapos ikaw pa itong nagagastusan. Alright. Hindi mo ako babayaran pero may utang ka sa akin na 10 dinar, okay na?
Nakangiting sagot nito bago siya pinagbuksan ng pinto. 10 dinner lang? Gawin mo ng 20. Sagot niya rito na ikinangiti ng binata. Pagkatapos ng isang oras na biyahe ay nakarating sila sa Tagaytay. Ready? Tanong sa kanya ni June pagdating nila sa hotel na siyang venue ng reception. Humugot ng malalim na hininga si Jana bago tumango sa lalaki. Muling inilahad ni June ang kamay sa kanya. Just press my hand if you want to leave, okay? Marahang bulong sa kanya ng binata habang naglalakad sila papunta sa loob ng hotel. Tatakas tayo agad basta hindi ka komportable sa loob. Bahagyang natawa si Jana sa huling sinabi ng binata. Don't worry June, ayos lang ako. Bumaba ang mga mata ni Jana sa magkahupong na kamay nila ng binata. Nang mga sandaling yun, habang hawak ni June ang kamay niya, pakiramdam ng dalaga ay walang sino man na makakapanakit sa kanya. Pagpasok nila sa bulwagan ng hotel ay agad niyang namataan ng bride at groom. Nasa gitna ang mga ito habang bumabati sa mga bisita. So, that's the groom, your ex-boyfriend. Ani June sa tabi niya. Oo, baling ni Jana kay June. Ayos ka lang, Jana? Nag-aalalang tanong sa kanya ni June. Baka sa gwapong mukha nito ang pag-aalala. Ngumiti si Jana sa binata. Oo naman, ayos lang ako. Halika, batiin natin sila. Ibinalik ni Jana ang tingin sa dating nobyo. Wala siyang makapangpanibugho habang pinagmamasdan to. Wala na siyang makapangkirot sa puso habang unti-unting lumalapit dito at sa asawa nito. Isang realisasyon ng agad na napagtanto ng dalaga ng mga sandaling yon. Wala na siyang pagmamahal para kay Ken. Jana, nakangiting bati sa kanya ni Ken paglapit nila ni June sa mga ito. You're here. Akala ko hindi ka makakapunta. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay niya rito at sa asawa nito. Pwede ba naman yun? Imbitado ako sa special day mo. Congratulations on your wedding, Ken. Salamat, Jana. Anang dating nobyo bago nito ipakilala ang asawa nito. Ngumiti si Jana sa babae bago siya bumaling kay June. This is June, boyfriend ko. Pakilala niya sa kasama. Nice to meet you. Formal na wika ni June sa mga kaharap. Congratulations on your wedding. Kumanti ng bati ang mag-asawa kay June. Pagkatapos ay bumaling sa kanya si Ken. I'm happy for you, Jana. Anito sa kanya bago magpaalam para batiin ang ibang bisita. Ngumiti si Jana habang sinusundan ng tingin ng dating nobyo. Hindi niya akalaing darating ang araw na gusto niyang ipagpasalamat sa binata ang pang-iwan nito sa kanya. Okay ka lang, Jana? Nag-aalalang tanong sa kanya ni June. Bumaling si Jana sa binata at masuyong ngumiti. Okay lang ako, June. Thank you. Thank you for coming into my life and thank you for healing my heart. Gustong idugtong ni Jana, subalit sa halip ay iginiya niya ang binata sa mesa ng mga college friends nila ni Ken. Jana! Masayang bati kay Jana ng mga dating kaklase. Binati ni Jana ang mga ito. Bago pa niya maipakilala si June ay naunahan na siya ng mga kaharap sa pang-uusisa. Siya ba ang boyfriend mo? Namamanghang tanong sa kanya ni Hana habang nakatingin sa binata. Tumango siya sa babae. Oo. This is June. Isa-isang inilahad ni June ang kamay sa 4 na taong kaharap nila. Ano palang trabaho mo, June? Tanong ni Arnold sa binata. Owner ako ng isang taxi company. Sagot ni June na siyang ikinapatda ni Jana. Bumaling siya sa binata, subalit ngumiti lang ito sa kanya bago nagpatuloy. Nagkakilala kami ni Jana nang maisakay ko siya sa taxi ko isang gabing naisipan kong mamasada. Ang cute naman. Nangingiting komento ni Annabel sa kanila. Sana wag mong sasaktan si Jana ha. Wika naman ni Hana sa binata. Alam mo naman siguro yung nangyari sa kanila ni Ken. Wala kayong dapat ipag-alala dahil hindi ko sasaktan si Jana. Wika ni Jun sa mga ito bago bumaling sa kanya ang binata at masuyong umiti. Dinala rin nito ang kamay niya sa mga labi nito at kinintalan niyo ng halik. Ang sweet naman, nakakaingit. Sabi ng mga babaeng kasama nila sa mesa. Ang swerte mo naman, Jana. Nang mga sandaling yun, pakiramdam ni Jana ay lalabas ang puso niya mula sa dibdib. Ramdam niya ang maliit na boltahe ng kuryente na tumulay sa balat niya sa ginawang paghalik ni June sa likod ng kamay niya. Ako ang swerte kay Jana. Wika ni June habang patuloy na nakatingin sa mukha niya. She's the most wonderful woman I've ever met in my life. Tanga na lang ako kapag pinakawalan ko pa siya. Napalunok si Jana para siyang matutunaw sa tingin ibinibigay sa kanya ni June. Kahit hindi niya nakikita ang sariling mukha ay sigurado siyang kasing pula na ng kamatis ang pisngi niya. Sus, ang bolero mo talaga. Sa kabila ng malakas na kabog ng dibdib ay pabiro niya yung nasabi sa binata. Ni minsan hindi kita binola, sweetheart.
Malambing na sambit ni June. Gamit ang isang kamay, masuyong inayos nito ang buhok niya. Nagtama ang mga mata nila ng binata. Halos mabingi si Jana sa lakas ng tibok ng puso niya. Kung hindi pa niya narinig ang pagtikim ng mga kasama nila, ay hindi niya maaalala ang hindi sila nag-iisa ni June sa mesang yun. Tama na yan, huwag na kayong mang-inggit dito. Nanunuksong saway ni Hana sa kanila. Tumikim si Jana at nahihiyang ibinaling ang tingin sa mga kasama. Ilang oras pa silang nagtagal ni June sa reception bago sila nagpasyang umuwi. Bakit mo sinabi sa mga kaibigan ko na owner ka ng taxi company? Tanong niya kay June habang naglalakad sila papunta sa sasakyan. Bumaling sa kanya ang binata. Ayoko namang sabihin sa kanila na taxi driver lang ako. Anito sa kanya. Ayokong mapahiya ka sa harap ng mga kaibigan mo, Jana. I'm sorry. Bakit naman ako mapapahiya kapag nalaman nila na taxi driver ka? Kunot ang noong baling niya kay June. Dahil taxi driver lang ang pinalit mo sa ex mong CPA. Nakangusong sagot ni June. Alam kong sinama mo ako ron para ipagmalaki sa mga kaibigan mo. I know I had to be perfect in front of them. Napasinghap si Jana. Huminto siya sa paglalakad at humarap sa binata. June, hindi naman nakakahiya para sa akin ang trabaho mo. Wala akong pakialam kung malaman man nila na taxi driver ka. Marangal yun na trabaho. Ikaw na rin ang nagsabi, hindi ba? Marahang pinisil niya ang kamay nito. At hindi nakakabawas sa pagkatao mong pagiging taxi driver mo. Bumaling sa kanya si June at masuyong umiti. Thank you, Jana. Naalala mo yung sinabi ko kanina. Lahat ng yun totoo. You're a wonderful woman. Tanga na lang ang lalaking papakawalan ka. Nangingiting nag-angat siya rito ng kilay. So, kung boyfriend talaga kita, hindi mo ako papakawalan? Hinding-hindi, Jana. Seryosong sagot ng binata habang diretsong nakatingin sa kanya. Muling bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. Bago pa kung ano ang masabi niya ay nag-iwas na siya ng tingin. Halika na at baka abutan pa tayo ng traffic. Yakag na niya rito. Tulad kanina, mahigit 1 oras ang ibinyahe nila pabalik ng Maynila. Thank you, June. Puong-pusong sambit ni Jana sa binata nang nakarating sila sa apartment niya. You're welcome, Jana. Marahan ang ngiting sagot ng binata. Gusto ko rin magpasalamat sa'yo. Para saan? Takang tanong ng dalaga. For being brave earlier. Ni minsan hindi mo pinakita na nasasaktan ka kanina. Habang nakatingin ako sa ex mo, gusto kong magalit sa kanya dahil sinaktan ka niya. Pero napagtanto ko na kung hindi rin dahil sa kanya, hindi magtatagpo ang landas nating dalawa. Hinawakan ni June ang kamay niya habang nakatingin sa mukha niya. Sabi ko kanina, hindi kita papakawalan, di ba? At yun ang gusto kong gawin ngayon, Jana. June, anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Naguguluhang tanong ng dalaga sa kaharap. Mahal kita, Jana. Sambit ng binata na pansamantalang nagpahinto sa tibok ng puso ng dalaga. I fell in love with you the moment you entered my taxi that night, Jana. Pagpapatuloy ni June. You were so beautiful that night despite the tears and sadness in your eyes. June, hindi makapaniwala ang sabit ni Jana sa lalaki. Alam kong hindi ako dapat agad na nagtapat sa'yo dahil nasa kalagitnaan ka pa lang ng pag-move on sa ex mo. Pero ayokong palagpasin ng pagkakataong to, Jana. Pagpapatuloy ng binata. Mahal kita at gusto kong maging totoong boyfriend mo. Gusto kong malaman mo na habang nag-move on ka sa ex mo, nandito ako, naghihintay sa'yo. June, mahinang sambit ni Jana kasabay ng pag-iinit ng sulok ng mga mata niya. Masuyong umiti ang binata habang hawak ang kamay niya. I'm not rushing you, sweetheart. Gusto ko lang ipaalam sa'yo ang nararamdaman ko. Gusto ko lang malaman mo na nandito lang ako lagi para sa'yo, na hindi ka nag-iisa. I'm always here for you, Jana. At handa akong maghintay kung kailan mo ulit bubuksan ang puso mo. Sinalubong ni Jana ang mga mata ng kaharap. Gamit ang isang kamay ay inabot niya ang pisngi nito. Hindi mo na kailangan maghintay, dahil mahal din kita, June. Pag-amin niya sa binata. Hindi ko alam kung kailan ako nagsimulang mahulig sa'yo. Basta ang alam ko, masaya ako kapag kasama kita. Na nawawala ang pagod ko sa maghapon kapag nakikita kita. Na nakukumpleto mo ang araw ko kapag sabay tayong kumakain. Palagi kang nasa isip ko, June. Talaga? Mahal mo na rin ako, Jana? Tumango ang dalaga. Kanina habang nandun tayo sa kasal, hindi wala akong naramdaman kahit na anong kirot sa puso habang pinagmamasdan ko si Ken kasama ang asawa niya. Wala akong naramdaman na sakit at ni katiting na panghihinayang. Doon ko napagtanto na wala na sa puso ko si Ken. Ikaw na nandito. Masuyong umiti si Jana sa binata. Mahal kita, June, at ayaw na rin kitang pakawalan pa. Gusto ko nang maging girlfriend mo.
Dinala ni June ang kamay sa pisngi niya. I love you, sweetheart. Puno ng sinseridad na sambit ng binata. Pakiramdam ko, ako ng pinakamasayang lalaki sa buong mundo ngayon. Wika nito bago siya kinabig sa isang halik. Bago sila maghiwalay ng gabing yon, ay opisyal silang naging magnobyo ng binata. Kinabukasan ay maghapon silang magkasama ni June. Wala siyang maipintas dito. Napaka-sweet nitong boyfriend. Kung noong magkaibigan pa lang sila ay maalaga na ito, lalo pa yung nadagdagan ngayong magnobyo na sila ng lalaki. Pagdating ng Lunes ay nabigla si Jana nang sunduin siya ni June sa apartment. June, anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa lalaki. Hindi naman siguro masamang ihatid ko ang girlfriend ko sa trabaho. Malaki ang ngiting sagot sa kanya ng nobyo. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Nakangusong sagot niya sa lalaki. Pero gusto kong gawin, Jana. Ng binata bago siya kinintalan ng halik. At saka para maganda simula ng araw ko. Nito sa kanya. Napangiti lang si Jana bago dinala ang nobyo sa komedor. Sabay silang nag-almusal bago siya inihatid nito sa trabaho. Anong nangyari sa kasal ni Kent at bakit ganyan na lang ang laki ng ngiti mo? Usisa sa kanya ni Karen nang magkita sila sa opisina. Ikinukwento ni Jana ang nangyari ng nagdaang weekend at kung paanong nobyo na niya si June. I knew it. Halata naman na pareho kayong may nararamdaman sa isa't isa. Masayang wika ni Karen. I'm happy for you, Jana. Basta talaga driver seat lover no? Natatawang dugtong ng kaibigan na ikinatawa rin niya. Paglabas ni Jana sa trabaho ng hapong yun ay naabutan niyang naghihintay na sa kanya si June. Nabigla rin siya nang may naghihintay na bulaklak sa kanya pagpasok niya sa taxi ng binata. Hindi mo naman ako kailangang bigyan pa nito, June. Sayang lang to sa pera. Wika niya sa binata habang pinagmamasdan ang bukay ng rosa sa kandungan. Bumaling sa kanya ang nobyo at ngumiti. No, sweetheart, you deserve that. At hindi ako magsasabang iparamdam sa iyo ang pagmamahal ko sa lahat ng paraan. Kinagat ni Jana ang ibabang labi habang nakatingin sa nobyo. Napakaswerte niya na dumating si June sa buhay niya. Pakiramdam niya ay worth it ang lahat ng sakit na ibinigay sa kanya ni Ken dahil sa pagmamahal na ipinararanas sa kanya ngayon ni June. Nang dumating ang weekend ay dinalaw siya ni June sa apartment. Hindi ito bumiyahe para raw may bonding time sila. June, sabi mo na in love ka agad sa akin nung gabing sumakay ako sa taxi mo. Sigurado ka ba doon? Hindi ka ba na-turn off sa akin kahit na nasukahan kita? Baling ni Jana kay June na nasa tabi niya. Magkadikit sila sa sofa niya habang nanonood sila ng pelikula. Tumingin si June kay Jana. Hindi ko nga alam kung bakit hindi ako na-turn off sa'yo nun Wala tinamaan talaga ako. Nangingiting sagot nito bago siya kinintalan ng halik sa pisngi. Akmang sasagot sana si Jana sa nobyo nang biglang tumundog ang cellphone nito sa ibabaw ng coffee table niya. Bakit hindi mo sinagot? Tanong niya kay June nang i-cancel nito ang tawag. Bumaling sa kanya ang binata at nagkibit ng balikat. Hindi ako sumasagot ng unregistered number. Sagot nito sa kanya. Di, i-text mo pa rin. Baka kakilala mo pala yan. Nagpalit lang ng number. Alright, I'll do that later, sweetheart. Sagot ni June bago siya biglang ikulong sa bisig nito. For now, babe time muna. Napanguso si Jana sa kilig kasabay ng pagsandal niya sa matigas na katawan ng nobyo. Alam mo, may napapansin ako sa'yo. Anya sa nobyo kapagkuhan. Ano yun, sweetheart? Ipiniling niya ang ulo para tingnan ng binata. Napansin ko lang na ang natural mong mag-English minsan. Dati ka bang nagtrabaho sa call center bago ka nag-taxi driver? Bahagyang natawa ang binata sa kanya, subalit agad rin itong sumeryoso. No, Jana. Nasanay lang siguro. Nabanggit ko na college graduate naman ako, hindi ba? Saka, dun sa probinsya namin, imbes na nagtatagalog ang mga tao, mahirap man o mayaman, nag-i-English ang iba bukod sa lingwahe namin. Di ba nga taga-parting Negros ako? Napatango si Jana sa binata. Naikwento sa kanya ni June na graduate ito ng business management at nagtrabaho sa negosyo ng pamilya nito sa probinsya bago ito nagpasyang pumunta ng Maynila. Bakit ka ba umalis sa Negros? Usisa niya sa binata. Napagtanto ni Jana na konti pa lang ang alam niya sa buhay ni June. At sa tuwing nagkukwento ang binata ay tipid lang ang mga sinasabi nito. Nagkaroon kami ng alitan ni Dad. Pinipilit niya akong gawin ng isang bagay na hindi ko gusto. Kaya umalis ako. Nakakaunawang tumango si Jana sa binata. Simula nang umalis ka, hindi ka pa bumabalik? Umuwi ako 3 months ago. Nung bisitahin ko si Lola. Anang nobyo bago tipid nang umiti sa kanya. Baka umuwi din ako next month sa debut ng kapatid ko at isasama kita. Anito sa kanya. Namilog ang mga mata ni Jana sa narinig. Talaga?
Hindi makapaniwalang sagot ni Jana sa binata. Of course. Masuyong sagot ni June bago siya dinampian ng halik sa noo. Sa tingin mo, magugustuhan kaya ako ng pamilya mo? Bahagyang natawa si June bago pabirong pinisil ang tungki ng ilong niya. Bakit ka naman nila hindi magugustuhan? Mahal kita. Kinagat ni Jana ang ibabang labi sa kilig. Siguradong magugustuhan ka din ng pamilya ko kapag pinakilala kita sa kanila, June. Pwede bang dalhin muna kita sa Negros bago mo ako ipakilala sa pamilya mo? Tanong sa kanya ng binata. Gusto kong maayos muna ang problema ko sa pamilya ko bago ako humarap sa mga magulang mo. Hinaplos nito ang mukha niya. I'm happy with my state of life right now. But I realize I can't just be a taxi driver forever, Jana. Gusto kong maging proud ka sa akin. Gusto kong may pagmabalaki mo ako kapag humarap ako sa pamilya mo. Kumunot ang noo ng dalaga sa sinabi ng binata. June, proud ako sa'yo kahit ano pa ang trabaho mo. Walang masama sa pagiging taxi driver. At hindi ako nahihiyang sabihin kahit kanina na taxi driver ang boyfriend ko. Huwag mo sanang isipin na mahalaga sa akin ang estado mo sa buhay. Mas mahalaga sa akin na mahal natin ang isa't isa. Tanggap kita, kaya siguradong tatanggapin ka rin ng pamilya ko kahit na ano pa ang trabaho mo. Anya sa nobyo. Masuyong umiti sa kanyang binata. I know, Jana, but I love you and you deserve everything the world has to offer. Ikaw at ang mga magiging anak natin. At alam kong hindi yun mabibigay sa inyo kapag nanatili akong driver lang. Mga anak? Nag-iinit ang sulok ng mga matang gagad ni Jana sa binata. Masyado ka naman yatang advance mag-isip, June. Wala pa tayong isang buwan na. Sabi ko naman sa'yo, Jana, hindi na kita papakawalan. Buong suyong sagot ng binata habang nakatingin sa mga mata niya. Sigurado na ikaw ng babaeng gusto kong makasama habang buhay. Ganon din ako, June. Walang pag-aalinlang ang sagot ni Jana sa lalaki. Nang gabing yun ay buong pusong ibinigay ni Jana kay June ang pagkababae niya. Isang bagay na hindi niya nagawa kay Ken sa kabila ng ilang taong relasyon nila ng dating nobyo. At ni Katiting ay wala siyang nakapangpagsisisi sa dibdib. Kinabukasan ay nagising si Jana na wala na si June sa tabi niya. Hindi napigilan ng dalaga ang kabang bumundol sa dibdib niya. Subalit bago pa siya matapos magbihis at lumabas ng silid ng binata, ay bumukas na ang pinto. Iniluwan niya si June dala ang isang tray ng almusal. Good morning, sweetheart. Masuyong bati sa kanya ni June bago inilapag ang dala sa side table niya. Sa halip na sagutin ng binata ay niyakap ito ni Jana. Akala ko iniwan mo ko. Mahinang sambit niya habang nakatingala sa nobyo. Masuyong inayos ni June ang magulong buhok niya bago nito hinaplos sa mukha niya. Nagluto lang ako ng almusal, Jana. Hindi kita magagawang iwan. Marahang sambit nito bago ngumiti sa kanya. Ngayon pa, pagkatapos mong kunin ang pagkalalaki ko, kailangan mo pa akong panagutan. Piling dugtong nito na bahagyang ikinatawa ng dalaga. Ikaw pa talaga ang pananagutan ko? Pabirong sagot niya kay June. Napuno ng halakak ng binata ang kwarto. Seriously, sweetheart, mahal na mahal kita at tulad ng pinangako ko, hindi ako mawawala sa buhay mo. Anito matapos muling sumeryoso. Hindi kita pakakawalan. Hindi ko sasayangin ang pagmamahal na binigay mo sa akin. Mahal na mahal din kita, June. Buong pusong sagot ni Jana sa binata. Muli silang nagsalo sa isang malalim na halik na siyang naputol dahil sa pagtunog ng tiyan ng dalaga. Kumain muna tayo at baka kung saan pa mapunta to, sweetheart. Pilyong sagot ni June na nagpainit sa pisngi ng dalaga. Nang umagang yon, nagsalo sila sa almusal na iniluto ng binata. Kulang na lang ay subuan siya nito nang sabihin niya na masakit ang katawan niya. Ako na dyan, sweetheart. Pigil sa kanya ni June ang akmang maghuhugas siya ng pinagkainan nila. Hindi na, kaya ko na to. Saglit lang naman to eh. Anya sa binata. But Jana, napahinto sa pagsasalita ang binata nang tumunog ang cellphone nito. Kumunot ang noo ng binata matapos tingnan ng screen. Sa pagkakataong yon ay sinagot ng lalaki ang tawag. Napansin ni Jana ang namuong pag-aalala sa mukha ng binata habang pinapakinggan ang nasa kabilang linya. Titignan ko, Cassie. Tawagan mo na lang ulit ako kapag may bagong update. Ani June sa kausap bago nito ibinaba ang cellphone. Sinong tumawag? Nag-aalala ang tanong ni Jana sa nobyo. Ang kapatid ko. Ani June kasabay ng pagbuntong hininga. Nasa ospital daw si Lola, inatake sa puso. Napahinto si Jana sa ginagawa at agad na dumalo sa nobyo. Kamusta daw ang lagay? Critical daw, sabi ni Cassie. Hindi pa nagigising hanggang ngayon. Bakas ang matinding pag-aalala sa mukha ni June. My family is asking me to go home, sweetheart. Hinawakan niya ang kamay ng nobyo.
Then go home, June. Kailangan mong umuwi para sa lola mo. Anya rito. Nag-aalalang tiningnan siya ng binata. Ayos lang sa'yo na mawala ako sandali. Buong suyong umiti siya sa kaharap. Of course, pamilya mo yon. Kailangan ka ng lola mo dun. At saka hindi ba sabi mo gusto mong ayusin ang problema niyo ng ama mo? Then this is your chance to. Unti-unting umiti sa kanya ang lalaki. Hindi ako magtatagal doon, Jana. Pagbalik ko dito, isasama kita pa uwi para ipakilala sa kanila. Ihanda mo na rin ang sarili mo dahil aalokin na kita ng kasal. Nangingiting tumango si Jana sa nobyo. Siguraduhin mo lang na totoo lahat ng yan. Dahil hahantingin talaga kita sa lahat ng sulok ng Negros kapag hindi ka bumalik. I'll be back, sweetheart. Pangako. Buong suyong wika ng binata sa kanya. Nang araw na yon ay nagpaalam sa kanya si June para umuwi ng probinsya. Hindi ka ba susunduin ni June ngayon? Tanong kay Jana ni Karen nang pumayag siyang lumabas kasama nito. Naiinip siya sa bahay. Nasanay na siya na palaging kasama ang nobyo. Kaya kahit masakit pa ang katawan mula sa unang nangyari sa kanila ni June, ay sumama na lang siya kay Karen. Umuwi si June sa Negros. Sagot niya sa kaibigan. 2 araw na mula nang umalis ng Maynila ang binata. Kahapon ay tinawagan siya ng nobyo upang ipaalam na nasa ospital to. Taga Negros pala siya, Jana? Usisa ng kaibigan. Tumango si Jana. Naalala niyang nabanggit sa kanya noon ni Karen na taga Negros ang ina nito. De La Torre ang apelido niya, di ba? Namimilog ang mga matang tanong ng kaibigan. Hindi ba siya related sa mga De La Torre ng Bacolod? Kunot ang noong bumaling siya sa kaibigan. Hindi ko alam. Bakit? Anong meron sa pamilyang yun? Takang tanong niya sa kaibigan. Ang pamilya De La Torre ang pinakamayamang pamilya sa buong probinsya, Jana. Silang may-ari ng pinakamalaking asukarera doon. Nagkalat ang mga lupain nila sa buong Negros. Hindi lang sila milyonaryo, bilyonaryo pa. Ani Karen. Napasinghap si Jana sa sinabi ng kaibigan. Walang nabanggit sa akin si June eh. Baka hindi siya related sa mga yon. Anya sa babae. Wala siyang sinabi sa'yo? Umiling si Jana. Sabi lang niya may negosyo ang pamilya niya at umalis siya dahil may pinagtalunan sila ng ama niya. Natigilan si Jana. Ni minsan ay hindi nabanggit sa kanya ni June kung ano ang negosyo ng pamilya nito. Hindi rin naman siya nag-usisa sa binata dahil pakiramdam niya ay hindi ito komportableng pag-usapan ang tungkol sa bagay na yon. Teka, tingnan mo to, Jana. Bulalas ni Karen habang nakatingin sa cellphone nito. Hindi ba si June to? Anis sa kanya ng kaibigan, sabay abot sa kanya ng cellphone nito. Nakita niya sa screen ang litrato ng nobyo kasama ang isang magandang babae sa loob ng coffee shop. The heir of Azucarera Empire Juan Carlos de la Torre and the governor's daughter Patricia Gomez are finally a couple. Mahinang basa ni Jana sa caption sa ibaba ng larawan. Oh my God, Jana. Singhap ni Karen sa tabi niya. Si June ang isa sa tagapagmana ng mga De La Torre ng Negros. Bulalas nito. Hindi nagsalita si Jana. Sa halip ay nanatili ang mga mata niya sa larawan ni June kasama ang babae. Pakiramdam ni Jana ay may pumiga sa puso niya habang pinagmamasdan yun. Teka, hindi naman siguro totoo nakasulat dito, Jana. Anis sa kanya ni Karen pagkatapos basahin ang caption ng larawan. Ikaw ang girlfriend ni June eh. Nakita ko kung gaano kanya kamahal. Bumaling si Jana sa kaibigan. Nagawa niyang tipid ng humiti rito. Naniniwala ako sa sinabi ni June na mahal niya ako. Kaya naniniwala ako na walang ibig sabihin ng larawang to. Anya sa kaibigan. Pilit iwinawaksi ang panibughong nararamdaman. Tawagan mo na kaya? Question sa kanya ni Karen. Sinunod ni Jana ang babae. Inalabas niya ang cellphone at tinawagan si June. Subalit matapos niyang ilang beses na i-dial lang ang numero nito, ay walang June na sumagot sa kanya. Sa kabila ng pagtitiwala ni Jana sa nobyo, ay hindi niya mapigil ang magkahalong takot at kirot na unti-unting lumulukom sa puso niya. Baka busy lang siya. Pag-alos sa kanya ng kaibigan. Siguradong tatawagan ka rin niya kapag nakita niya ang missed calls mo. Subalit isang araw ang lumipas ay walang natanggap na tawag si Jana mula kay June. Jana, naniniwala ako na hindi manluloko si June. Ani Karen sa kanya habang papalabas sila ng opisina ng araw na yon. Kahit na hindi niya sinabi sa'yo ang totoo niyang estado sa buhay, nakita ko sa kanya na seryoso siya sa'yo. May dahilan siguro siya kung bakit hindi niya nasasagot ang mga tawag mo. Bumaling si Jana kay Karen. Pupunta ako sa Negros, Karen. Pupuntahan ko si June. Sa halip ay sagot niya sa kaibigan. Sigurado ka, Jana? Nabiglang tanong sa kanya ng babae. Determinado siyang tumango sa kaibigan.
Kahit na nagtitiwala ako kay June, kailangan ko siyang makausap. Gusto kong marinig sa kanya kung may katotohanan ng nabasa natin tungkol sa kanila ng babaeng yun. Gusto kong masagot ang mga tanong sa utak ko. Paano kung totoong mga yun? Nag-aalala ang tanong ng kaibigan. Lumunok si Jana at malungkot nang ngumiti kay Karen. At least nalaman ko ang totoo. Ayoko nang maulit ang ginawa ko kay Kent na umasa ako na't naghintay sa wala. Hindi pwede to. Mabuti nang malaman ko ng mas maaga ang totoo. Kinabukasan ng umaga ay hinatid siya ni Karen sa airport. Mag-ingat ka rin, Jana. Tawagan mo agad ako. Bilin sa kanya ng kaibigan. Salamat, Karen. Tipid ang ngiting sagot niya sa babae. Pagkatapos ng mahigit isang oras na biyahe, ay lumabag ang eroplanong sinasakyan niya sa Bacolod Silay Airport. Humugot ng malalim na hininga si Jana habang pinagmamasdan ng address ng mansyon ng mga De La Torre sa screen ng kanyang cellphone. Hindi ka pwedeng umatras, Jana. Anya sa sarili habang iginagala ang tingin sa paligid ng airport. Subalit bago pa siya muling makahakbang, ay natanaw ni Jana ang pamilyar na bulto ni June. Naglalakad ang binata papasalubong sa kanya. Bago pa makagalaw si Jana, ay tumingin na sa direksyon niya si June. Bumadya ang pagkabigla sa mukha ng binata bago nito mabilis na tinawid ang distansya nila. Jana, ano ginagawa mo rito? Hindi makapaniwala ang tanong sa kanya ng nobyo. Naalala mo yung sinabi ko noon? Nag-iinit ang sulok ng mga matang tanong ni Jana sa kaharap. Hahanapin kita sa lahat ng sulok ng Negros kapag hindi ka bumalik sa akin. Nandito ako ngayon kasi hindi mo sinasagot ang tawag ko. I'm sorry, sweetheart. Because of me, muntik pa tayong magkasalisi. Ani June kasabay ng masuyang paghawak nito sa mukha niya. Hindi ko nasagot ang tawag mo dahil nawala ang cellphone ko nung isang araw habang nag-iikot-ikot ako sa ospital. Maybe yung nakapulot ng cellphone ko nakakatanggap ng tawag mo kaya ayaw kang sagutin. Paliwanag ng binata. Napagtanto ni Jana na nagsasabi ng totoo ang nobyo. Dahil kahapon at kanina, nang subukan niya ulit tawagan ang number nito, ay hindi na niya makontak. Alam ko nag-aalala ka, kaya nagdesisyon akong bumalik na agad ng Maynila. Kaya nandito ako sa airport ngayon. Hindi naman ako gumagamit ng social media kaya sabi ko mas mainam na bumalik na lang agad ako sa Manila. Dahil miss na rin kita. Patuloy na paliwanag nito. I'm sorry for making you worry, Jana. I'm sorry you had to go here. But I'm happy to see you, sweetheart. Hinging tawad nito sa kanya. Kinagat ni Jana ang ibabang labi para pigilan ang pagbagsak ng mga luha. Pinuntahan din kita dahil may gusto akong linawin sa'yo, June. Aniya bago buong tapang na sinalubong ang mga mata ng binata. May nakita akong picture mo sa internet kasamang isang babae, yung anak ng governor nitong probinsya nyo. Totoo ba na may relasyon kayong dalawa? Umiling sa kanya si June. Hindi totoo na may relasyon kami ni Patricia, Jana. Nakipagkita ako sa kanya nung nakaraang araw para sabihin sa kanya na wala akong plano magpakasal sa kanya. Hindi namin alam na may kumuha sa amin ng larawan. Okay na kami. We both agreed to talk to our parents. Maging si Patricia din naman ay ayaw pang mag-asawa. Ang magulang lang niya ang mapilit sa kasidad. Paliwanag ni June. At paano mo ipapaliwanag na hindi ka talaga isang taxi driver? I'm sorry for hiding my identity, Jana. Sasabihin ko naman sana sa iyong lahat pagbalik ko ng Manila. But since narito ka na rin lang, I will tell you who June really is. Yes, sweetheart. I'm not a real taxi driver and my name is Juan Carlos de la Torre. But my friends and family call me June or Juan Carlos. So, totoo nga yung nasa Facebook na isa kang tagapagmana at anak ng bilyonaryo? Tumango si June. I will explain, sweetheart. Naalala mo yung sinabi ko sa'yo na umalis ako ng Negros dahil may pinagtalunan kami ni Dad? My father wants me to marry Patricia dahil family friend niya sina Patricia. Pinagbantaan ako ni Daddy na tatanggalan ng mana kapag hindi ko sinunod ang gusto niya. At dahil mas pipiliin ko pang maghirap kaysa pakasalan ng babaeng hindi ko mahal, umalis ako at nagpunta ng Maynila. Doon mag-isa ako namuhay bilang isang simpleng taxi driver. Kontento ako sa simpleng buhay ko doon. Hanggang sa dumating ka, Jana. Noong makilala kita at mahulog ako sa'yo, napagtanto ko na dapat kong balikan ang responsibilidad ko sa negosyo namin. Dahil gusto kong ibigay sa'yo at sa magiging pamilya natin ang isang magandang buhay. Masuyong hinaplos ng binata ang pisngi niya. I'm sorry kung hindi ko nasabi agad sa'yo tungkol sa pamilya ko at pagkatao. Gusto ko kasing maging maayos muna ang alitan namin ni Dad bago ko sabihin sa'yo ang lahat. I'm sorry, Jana. Hindi sana mabawasan ang pagmamahal mo sa akin dahil nagliyam ako sa'yo. Naiintindihan ko, June, at naniniwala ako sa'yo. Buong pusong sagot niya rito. I love you. I'm sorry kung nagkaroon man ng pagdududa ang puso ko. Inaamin kong habang papunta ako rito,
Nilulukuban ako ng takot. Takot na baka nagmahal na naman ako sa maling tao. Takot na baka pag nakita mo ako, ipagtabuyan mo ako at hindi na kilalaning kasintahan mo. Wika niya kasabay ng tuluyang pagbagsak ng luha. Marahang pinalis ng binata ang luha sa pisngi niya. I understand, sweetheart. Kasalanan ko na naglihim ako sa'yo. Sorry for making you worried and scared. Babawi ako. Masuyong sagot nito. Mahal na mahal kita, Jana. Gusto kong linawin sa'yo na ikaw lang ang tanging babaeng nandito sa puso ko. Ikaw lang ang babaeng gusto kong pakasalan at gusto kong maging ina ng mga anak natin. Bahagyang lumayo sa kanya si June. Ikinabigla ni Jana ang sunod na ginawa ng binata. Inilabas nito ang isang singsing at lumuhod sa harap niya. Will you marry me, Jana? Tanong ni June habang buong pagsuyong nakatingin sa kanya. Sa pagkakataong yun ay sunod-sunod na muling bumagsak ang luha sa mga mata ng dalaga. Of course. Mabilis na sagot niya bago sunod-sunod na tumango. Isinuot sa kanya ni June ang singsing bago tumayo at kinabig siya sa isang halik. Hindi nila ininda ang palakpak ng mga taong nanonood sa kanila. Pakiramdam ni Jana ay wala siyang ibang nakikitang tao sa paligid kundi si June lang. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na papakasalan na kita pagbalik ko ng Maynila? I'm true to my word, sweetheart. Masuyong sambit ni June nang maghiwalay ang mga labi nila. Bakit may singsing ka kaagad? Tanong ni Jana sa binata habang pinagmamasdan ang singsing sa daliri niya. It was a very beautiful diamond engagement ring. Masuyong hinaplos ni June ang singsing sa daliri niya. I got this from Abuela. It was an heirloom ring of the family. Sagot ng binata. Kamusta ang lola mo? Nag-aalalang tanong niya rito. Ngumiti sa kanyang lalaki. Maayos na ang lagay niya, sweetheart. Nagising na siya kahapon. Nagkaayos na rin kami ni Dad. Pumayag siya na pakasalan ko ang babaeng gusto ko. Basta babalikan ko responsibilidad ko sa negosyo ng pamilya. Mabuti naman at maayos na ang lahat, June. Masuyong tumango ang binata bago nito dinala ang kamay niya sa labi nito para halikan. Mahal na mahal kita, Jana. Mahal na mahal din kita, June. Buong pusong sagot niya sa binata. Maging taxi driver ka man o eredero, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Muli silang nagsalo sa isang halik bago siya igiyan ng binata palabas ng airport. Sa halip na bumalik sa Maynila ay dumiretso sila sa ospital kung saan naroon ng pamilya ni June. Maluwag siyang tinanggap ng pamilya ng binata, lalong-lalo na ang lola nito. Bilisan niyo sana ang kasal at nasasabik na ako magkaapo sa iyo, Juan Carlos. Masayang samit ni Doña Cassandra sa apo. Huwag kang mag-alala, abuela. Pagkatapos mong lumabas dito sa ospital ay pagpaplanuhan na namin ni Jana ang kasal. Sagot ni June sa matanda. Tulad nga ng sinabi ng binata, pagbalik nila sa Maynila ay hiningi na ni June sa mga magulang ni Jana ang kamay ng dalaga. Nagsadya sila sa probinsya ng dalaga upang mamanhikan. Pumunta rin ang pamilya ni June. Wala namang naging pagtutol ang magulang ni Jana dahil nasa tamang edad na naman sila at nagmamahalan. Sigurado ko ang itong gusto mong gamiting bridal car? Tanong ni June sa dalaga na ang tinutukoy ay ang taxi ng binata. Oo naman. Malaki ang ngiting sagot ni Jana sa fiancé. Dito kaya tayo unang nagkita. Isang buwan ang lumipas ay ginanap ang kasal ni Jana at June. Napangiti si Jana sa pagtataka ng mga bisita sa bridal car na ginamit niya. Yun ang pinakamasayang araw sa buhay ni Jana. Habang unti-unti siyang naglalakad sa altar ay labis ang pasasalamat niya sa kapalaran dahil ibinigay nito sa kanya si June. Bakit ang gwapo mo pa ring umiyak, June? Nakangiting sambit ni Jana sa binata nang salubungin siya nito sa altar. Namumula ang mga mata nito pagkatapos punasan ang bumagsak na luha. And you're always beautiful, sweetheart. Masuyong sambit ng lalaki. Hindi na ako makapaghintay na maging aking kahabang buhay. Sambit nito bago hawakan ang kamay niya para akayin papunta sa may altar. Pagkatapos ng honeymoon nilang dalawa ay sa Negros sila nanirahang mag-asawa upang maayos na pamahalaan ni June ang negosyo ng pamilya. Subalit madalas din silang bumisita sa Maynila upang balikan ang simpleng buhay nila roon noong magnobyo pa lamang sila at para dalawin na rin ang mga kaibigan ni Jana at ang pamilya niya sa Batangas. Walang maipipinta si Jana sa pamilya ng asawa niya dahil kahit mayaman ng mga ito ay mahal siya ng mga ito. Kaya naman pala napakabait ni June dahil ganoon din ang pamilya nito. 5 buwan matapos ang kasal ng dalawa ay biniyayaan sila ng anak na nasundan pa ng isa pagkatapos ng 2 taon. What else could she ask for? Wala na, dahil pagkatapos ng kabiguan ni Jana sa pag-ibig, ay ibinuhos na lahat ng biyaya para sa kanya. Naniniwala na siya sa kasabihang kapag may umalis,
may darating na masigit pa. At si June nang dumating sa buhay niya na buong akala niya ay isang simpleng taxi driver lamang. Yun pala ay isang tagapagmana. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.